Open your heart to God. That is our devotion for today. Luke chapter 2 verse 25 to 40 is our scripture reading. And our key verse ay nasa Luke chapter 2 verse 36 to 38. And this is about Anna. Ito po ang sabi ng Bible. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Aser. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. So makikita natin na very short time nakasama niya ang kanyang asawa for just 7 years at pumanaw ang kanyang asawa. And because of that, in verse 37, and she was a widow of about 84 years. So for around 84 years, siya ay isang widow, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that look for redemption in Jerusalem. So makikita natin si Anna na ang kanyang asawa ay namatay. Maikli pa lang ho ang kanilang pagsasama. Sila ho ay ikinasal lamang for only 7 years bago kunin ang kanyang asawa. So, sa tagpong iyon, kahit 84 years ho siyang balo or widow, simula nung namatay ang kanyang asawa, ang kanyang buhay ay nasa buhay pananalangin at dinemote niya yung kanyang sarili sa paglapit sa Diyos at sa pag-antay sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. So gaano kaya karami sa atin ang kayang gawing ito? So sa buhay ni Ana, makikita natin na walang ipinakita doon na siya ay nag-worry dahil siya ay nabalo, siya ay nabalisa dahil inisip niya kung paano na yung kanyang pangangailangan sapagkat wala na yung kanyang asawa. Wala ding record na siya ay nagalit o nagtanim ng sama ng loob sa Diyos sapagkat nung nawala yung kanyang asawa or walang mga taong pwedeng kumalinga sa kanya or tumulong sa kanya, lalo na sa kanyang early age. So makikita natin sa buhay ni Ana ang tunay na devotion sa Panginoon. So sa context ng Judaism, maraming mga babae, pag sila'y kinakasal, sila ay nagkakaanak. So yung barren that time ay isang disgrace sa kanilang community. Pero hindi po sa case ni Ana, sapagkat makikita natin na kahit siya ho ay bata pa lang, nabalo na, wala ho siyang anak, makikita natin yung kanyang devotion nasa Panginoon. Araw at gabi, ang sabi nga dito, day and night, no? He served God by fastings and prayers. So makikita natin na yung desire ng kanyang puso ay laging makapasok sa presensya ng Diyos. Siya ay naglalaan sa fasting upang magkaroon siya ng tunay na spiritual sensitivity. Mas lalong maging focus siya pag siya ay dumadalangin sa Panginoon. So makikita rin natin sa kanyang buhay ang kanyang devotion sa prayer. So yung kanyang prayer ang nagiging dahilan kung bakit lagi siyang nakakapasok sa presence ng Diyos. How about us? Pag may mga nangyaring mga mabibigat na sitwasyon sa buhay natin, pakiramdam natin walang somebody or someone na nagmamahal sa atin, or maybe pakiramdam natin tayo ay left out, hindi tayo pinapansin or hindi tayo napapansin. Ano ho ang kadalasan nagiging reaction po natin? Most of us, nagiging bitter tayo, nagagalit tayo, at tayo ho ay nawawala ng tiwala sa Diyos or nalalayo sa relationship natin sa Diyos. Pero if we will apply the life of Anna, makikita natin whatever is happening sa buhay natin, a loss, feeling inferior, feeling of left out, makikita natin na may Diyos na pwede nating tawagan, may Diyos na pwede nating lapitan, and one of His great promises sa buhay natin as a believers, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So si Anna, instead na mabuhay siya sa gossip sa kanyang panahon, inilaan niya yung kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtawag sa Diyos. Sa panahon natin ngayon na napakaraming news,
kaliwat kanang mga patayan, corruption, every information na naririnig natin sa mundong ito na sometimes walang benefit sa buhay natin bilang isang mananampalataya. And how many of us ang siyang naglalaan ng maraming panahon sa mga bagay sa mundong ito? But how about our time with God? How about our devotion to God? Sa ating prayer life, kamusta ho mga kapatid? So napakahalaga na ma-realize natin na magkaroon tayo ng decision na buksan natin yung puso natin sa Diyos. So when was the last time na binuksan mo ang puso mo sa Panginoon at sinabi mo sa Kanya lahat ng iyong pinagdadaanan, lahat ng iyong nararamdaman, anuman ang sitwasyon sa iyong buhay? So when was the last time binuksan mo ang puso mo sa Diyos? Because ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay handang makinig. Lumapit lang tayo sa trono ng Kanyang biyaya at makakasumpong tayo ng habag sa panahon ng ating pangangailangan. And I hope in this devotion, kagaya ni Ana, magkaroon tayo ng focus attention sa Panginoon. Let us pray. Lord, I pray as I talk to you, as I kneel down before you, O God, naway ang aking attention ay nasa iyo. At Panginoon Diyos, binubuksan ko po ang aking puso at naniniwala ko, Panginoon, whatever circumstances and sufferings and loss na aking nararanasan, andyan ka po, O Diyos, ang inyong presensya na pwede kong maranasan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.